Kumusta mga kasaliksik? Paano kung biglang dumaan ang isang bagay na galing sa kalawakan, mabilis na bumaba mula sa langit, at nagniningning na tila isang bolang apoy? Ano kaya ang mararamdaman mo kung makikita mo itong bumagsak sa lupa at mararamdaman mo ang pag-uga ng paligid? Ang mga asteroids, mga piraso ng bato na matagal nang umiikot sa kalawakan, ay madalas na binabaliwala lamang ng marami. Ngunit kapag dumaan ang mga ito ng malapit sa ating planeta, napagtatanto natin kung gaano tayo kalapit sa posibleng trahedya. Ang China, sa kabila ng pagiging isa sa mga nangungunang bansa sa teknolohiya at agam, ay hindi nakaiwas sa mga ganitong sitwasyon. Sa nakalipas na mga taon, ilang insidente ng malapitang pagdaan ng asteroid ang naitala, at ang bawat isa ay tila paalala na kahit ang pinaka-advance na sibilisasyon ay maaaring harapin ang mga panganib ng kalikasan. Noong ikatlong araw ng Disyembre, 2024, ang atensyon ng mga eksperto sa China ay nabaling sa isang malapit na asteroid na dumaan sa ating atmosfera. Nagsimula ang lahat sa Yunnan Province kung saan natuklasan ito ng isang lokal na observatoryo. Ang asteroid ay isang near-Earth object na dumaan sa kalangitan, malapit sa silangang bahagi ng Siberia, at nagbigay ng kakaibang liwanag sa kalangitan. Ayon sa mga ulat, ilang oras lamang ang lumipas matapos itong makita, at tila baga ito ay isang babala mula sa kalikasan na hindi natin dapat baliwalain. Bagamat hindi ito tumama sa lupa, ang pagdaan nito ay sapat na upang mag-iwan ng matinding epekto sa isipan ng mga eksperto at ng mga taong nakasaksi. Ang tindi ng bilis at liwanag nito ay nagbigay pansin sa marami, at maraming haka-haka ang lumabas kung paano ito makakaapekto kung sakaling nagbago ang landas nito at tumama ito sa kalupaan ng China. Ngunit hindi ito ang unang pagkakataon na naranasan ng China ang ganitong pangyayari. Balikan natin ang taong 2017 kung kailan isang bolide, isang maliit na asteroid, ang bumagsak sa Yunnan Province. Sa pagkakataong ito, hindi lang liwanag ang dala ng bagay na ito. Nagdulot ito ng malalakas na ingay at kitang-kita ng maraming tao ang pagliwanag ng kalangitan. Ang ilan ay nagkamali pang isipin na ito ay isang pagsabog sa himpapawid o isang di pangkaraniwang bagyo. Ngunit sa totoo ito ay isang cosmic visitor mula sa kalawakan. Bagamat ang laki nito ay hindi kasing tindi ng mga asteroid na may kakayahang magdulot ng malawakang pinsala, ang eksena ng liwanag at ang tunog ng impact nito ay nagsilbing paalala na ang ganitong mga insidente ay maaaring mangyari muli. Maraming residente ang nagtanong-tanong, kung mas malaki pa ang asteroid na ito, paano na ang mangyayari sa atin? Bukod sa mga naitalang insidente, may mga asteroid din na hindi naiulat dahil sa kanilang maliit na sukat. Ayon sa mga astronomo, may ilang mga bagay mula sa kalawakan na dumadaan ng hindi agad natutukoy, bagamat hindi sila nagdudulot ng agarang pinsala. Ang kawalan ng impormasyon tungkol sa mga ito ay nagdudulot ng pagkabahala sa mga eksperto. Sa kabila ng mga modernong teleskopyo at advanced na kagamitan sa obserbasyon, may mga asteroid pa ring hindi nahuhuli ng radar. Ang mga maliliit na ito, bagamat madalas ay nasusunog lamang sa atmosfera, ay nagpapakita na may mga bagay sa kalawakan na maaari nating makaligtaan. Ang hindi natin nakikita ay maaaring magdala ng panganib, at ang ideya ng mga invisible threats mula sa kalawakan ay nagbibigay ng hamon sa mga mananaliksik na gawing mas masinsin ang kanilang mga pag-aaral. Sa hinaharap, inaasahan ng Planetary Defense ng China na may mga asteroid pang darating na dadaan malapit sa kanilang rehiyon. Ang kanilang mga pagsisikap ay nakatuon hindi lamang sa pagtukoy ng mga papalapit na bagay, kundi pati na rin sa paghahanda sakaling mangyari ang isang aktwal na impact. Ang mga paparating na asteroid ay isang seryosong usapin, lalo na't may posibilidad na kahit ang mga ito'y hindi natin maipagtanggol ng maayos. Ang pag-aaral sa mga asteroid na inaasahang dadaan malapit sa China sa susunod na dekada ay naglalayong mabawasan ang pangamba at makapaghanda ng mas mabisang solusyon. Kahit ang tiyak na layo ng mga asteroid ay nagbibigay daan sa mas malalim na pagsusuri kung gaano kalapit ang banta. Noong 2024, ang isang asteroid ay tinatayang dumaan sa layo ng ilang libong kilometro mula sa China. Sa astronomikal na sukat,
may tuturing itong napakalapit. Ang ganitong kalapit na pagdaan ay isang paalala na ang ating planeta, bagamat tila matatag at protektado, ay laging nasa panganib mula sa mga bagay na hindi nating ganap na kontrolado. Ang napakalapit na pagdaan ng mga asteroid na ito ay parang balitang may isang malaking bagyong papalapit. Alam mong nandyan ito, alam mong maaaring magdala ito ng problema, ngunit wala kang magawa upang pigilan ito. Ang mga insidente ng mga asteroid na muntik nang tumama sa China ay nagbibigay liwanag sa kahalagahan ng planetary defense, astronomical na pag-aaral at pandaigdigang kooperasyon upang mapanatili ang kaligtasan ng sangkatauhan. Sa bawat pagdaan ng asteroid, may bagong aral na natututunan. Ang mga istoryang ito ay paalala na hindi lamang ang kalikasan sa ating planeta ang dapat nating bigyan ng pansin, kundi pati na rin ang mga banta na nagmumula sa kalawakan. Habang patuloy na pinag-aaralan ang mga asteroid, nananatili ang tanong, handa na ba tayo kung sakaling may tunay na banta? Noong una, tila mas bihira ang mga ulat tungkol sa malapitang pagdaan ng asteroid sa China. Sa mga nakalipas na dekada, ang pangunahing mga tala ay nagmumula lamang sa mga nakikita ng mata o sa mga aksidenteng nakukunan ng litrato. Isa sa mga naitalang insidente ay ang maliwanag na bolide noong 2017 na tila nagpaalala sa mundo na kahit hindi natin araw-araw naririnig, ang panganib ng asteroid impact ay palaging nariyan. Sa pagdaan ng panahon, lalong naging malinaw na hindi imposible ang pagbangga ng mas malaking asteroid, lalo na't mas nagiging sensitibo ang mga kagamitan natin sa pagtuklas ng mga bagay mula sa kalawakan. Ang nangyari noong 2024, kung kailan ang isang near-Earth asteroid ay dumaan ng ilang libong kilometro lamang mula sa China, ay muling nagbigay diin sa katotohanan kahit noon pa man ay may panganib ng nagmumula sa kalawakan. Kailangan lamang natin ng mas masusing mga obserbasyon upang mas maagang matukoy ang mga ito. Sa kasalukuyan, lumalaki ang ating kakayahan na makita at bantayan ang mga paparating na asteroid. Halimbawa, ang asteroid na 2024 YR4 ay natuklasan at ngayon ay aktibong sinusubaybayan ng mga eksperto. Ang asteroid na ito ay may tinatayang 2 at 2% tsansa na tumama sa Earth pagsapit ng taong 2032. Sa dami ng potensyal na lugar na maaaring maapektuhan, hindi maiiwasang maisip na kabilang ang China sa mga posibleng tumanggap ng ganitong impact. Sa kabutihang palad, ang pagkaalam sa ganitong impormasyon ng mas maaga ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga mananaliksik at gobyerno na magplano ng mga paraan upang mabawasan ang epekto kung sakaling magkatotoo ang ganitong kaganapan. Bagamat hindi pa rin natin ganap na magagarantiya ang kaligtasan, ang pagbabantay at paghahanda ay nagdudulot ng mas mataas na antas ng kumpiyansa na mabibigyan ng solusyon ng ganitong mga sitwasyon. Isa rin sa mga mahalagang aspeto ng kasalukuyang paghahanda ay ang papel ng planetary defense ng China. Binubuo ito ng mga eksperto sa larangan ng astronomiya at space science na nakatuon sa pagtuklas, pagsubaybay at pagbibigay ng babala hinggil sa mga asteroid na maaaring magdulot ng panganib. Ang kanilang misyon ay hindi lamang upang tuklasin ang mga asteroid, kundi upang maunawaan ang kanilang mga landas, sukat at potensyal na epekto. Sa pamamagitan ng mga advanced na teleskopyo at computer simulations, sinusuri nila kung gaano kalaki ang panganib na dala ng mga malalapit na asteroid at kung ano ang maaaring gawin upang maiwasan ang kanilang impact. Ang pagkakaroon ng ganitong uri ng planetary defense team ay isang hakbang pasulong sa pagtiyak na ang China ay handa sa anumang di inaasahang pangyayari mula sa kalawakan. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi maikakaila na may mga posibleng senaryo sa hinaharap, kung saan ang mga asteroid na higit sa 100 metro, ang sukat ay maaaring magdulot ng malawakang pinsala. Ayon sa mga eksperto, ang ganitong laki ng asteroid ay may kakayahang magdulot ng malawak na pagkasira sa mga tirahan, infrastruktura, at ekosistema. Kung tatama ito sa mga urban na lugar, ang pagkawala ng buhay at ari-arian ay maaaring hindi mabibilang sa karaniwang paraan. Dagdag pa rito, ang mga asteroid na ito ay maaaring lumikha ng mga sunog, pagguho ng lupa, at iba pang secondary effects na lalo pang magpapalala sa sitwasyon.
Ang mga ganitong senaryo ay hindi lamang tungkol sa kasalukuyang teknolohiya, kundi pati na rin sa kung paano natin pinangangalagaan ang ating planeta mula sa mga ganitong banta. Sa pagtutok ng China at ng iba pang mga bansa sa mga asteroid, naniniwala tayong ang bawat pagsisikap ay isang hakbang patungo sa mas ligtas na mundo. Isang mundo kung saan, kahit sa harap ng mga banta mula sa kalawakan, ay mananatili tayong handa at protektado. Isa pang mahalagang konsiderasyon ay ang epekto ng pagbabago ng klima sa kakayahan ng mga teleskopyo na makadetekta ng asteroid. Habang tumitindi ang polusyon sa atmosfera at nagbabago ang mga pattern ng panahon, mas nagiging mahirap para sa mga ground-based na observatoryo na makakita ng mga bagay mula sa kalawakan. Ang malabong kalangitan at pagtaas ng ulap na dulot ng global warming ay maaaring magresulta sa mas mababang accuracy at mas kaunting oras para makuha ang critical na datos. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang pagsisikap ng mga mananaliksik na humanap ng mas epektibong paraan upang makompensate ang ganitong mga hamon. Ang pagdevelop ng mas advanced na sensors at ang pagpapalakas ng international collaboration ay ilan sa mga hakbang upang mapanatili ang mataas na antas ng planetary defense kahit pa humaharap tayo sa mga hamon na dulot ng pagbabago sa kapaligiran. Sa makatuwid, mula sa nakalipas hanggang sa kasalukuyan at patuloy sa hinaharap, ang panganib ng asteroid impact sa China ay nananatiling isang seryosong usapin. Sa bawat bagong tuklas, bawat natukoy na asteroid, at bawat ulat ng malapitang pagdaan, mas nagiging maliwanag na kailangan ng masusing pag-aaral at maagap na aksyon. Ang bawat hakbang sa planetary defense ay naglalayong bawasan ang panganib, ngunit nananatiling malinaw na ang kalikasan ay hindi palaging mahuhulaan. Kapag ang isang asteroid ay aktwal na tumama sa China, ang inaasahang pinsala ay maaaring mag-ugat mula sa maraming aspeto ng ating pamumuhay, mula sa pisikal na pagkalugit hanggang sa pangmatagalang epekto sa kapaligiran at ekonomiya. Sa isang urban na lugar tulad ng Beijing o Shanghai, kung saan siksikan ng mga residente at naroroon ng mahalagang infrastruktura, isang malaking asteroid impact ay magre-resulta sa napakalaking bilang ng mga nasaktan at namatay. Ang bawat lungsod ay may mataas na densidad ng populasyon at nagtataglay ng mga gusali, kalsada, at iba pang istruktura na kung mawasak ay maaaring mag-iwan ng matinding pagkasira at pagkawala ng buhay. Sa ganitong senaryo, ang mga bumbero, pulis, at iba pang pang-emergency na tauhan ay malalagay sa alanganin sa pagresponde sa mga nangangailangan ng tulong. Bukod dito, maaaring masira ang mga ospital, mga pasilidad ng kuryente, at mga sistema ng tubig na magdudulot ng pangmatagalang kakulangan sa mga pangunahing serbisyo. Ang ekonomiya ng China ay isa sa pinakamalaki at pinakamahalaga sa buong mundo. Ngunit isang asteroid impact ay kayang gumambala dito sa isang iglap. Kung ang naturang impact ay magaganap sa mga sentro ng industriya o mga business district, ang resulta ay trilyong dolyar na halaga ng pinsala. Ang pagkalugi sa ari-arian, pagkawala ng mga negosyo, at pagkasira ng mga pabrika at kagamitan ay hindi lamang magpapabagal sa ekonomiya ng China, kundi magdudulot din ng kakulangan sa global supply chain. Ang export ng mga produktong pang-elektroniko, damit, at iba pang pangunahing produkto ay maaapektuhan, na magre-resulta sa mas mataas na presyo at kakulangan ng mga kalakal sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ganitong sitwasyon, hindi lamang ang China ang maapektuhan kundi maging ang buong pandaigdigang merkado. Ang pagbangon mula sa ganitong kalaking pinsala ay maaaring abutin ng mga taon, lalo na kung kakulangan sa mga manggagawa at materyales ang mangyayari kasunod ng impact. Kapag ang asteroid naman ay bumagsak sa karagatan malapit sa baybayin ng China, hindi lamang ang malapit na lugar ang maaapektuhan. Ang ganitong klaseng impact ay maaaring magdulot ng malalaking tsunami na mabilis na tatama sa mga kalapit na lungsod at bayan. Ang mga baybayin ng China, na tahanan ng maraming komunidad at sentro ng kalakalan, ay maaaring lamunin ng tubig dagat na magdudulot ng pagkalunod, pagkasira ng ari-arian, at pagkawala ng hanapbuhay ng libo-libong tao. Bukod pa rito, ang malakas na lindol na kaakibat ng impact ay maaaring magpaguho ng mga gusali at magbunsod ng pagguho ng lupa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa ganitong kalaking sakuna,
Ang mga residenteng malapit sa baybayin ay hindi lamang mawawalan ng tirahan, kundi pati na rin ng paraan ng kabuhayan. Ang mga port at shipping hub ay maaaring hindi magamit ng matagal, na lalong magpapalala sa epekto sa ekonomiya. Bukod sa lokal na pinsala, ang epekto ng isang malaki at makapangyarihang asteroid impact sa China ay maaaring ramdamin sa buong mundo. Ang isang malaking impact ay magtataas ng napakaraming alikabok at debris sa atmosfera na posibleng magdulot ng global cooling. Kapag nabawasan ang sikat ng araw na nakakarating sa ibabaw ng mundo, ang mga pananim ay maaaring hindi lumago ng maayos, magreresulta sa kakulangan sa pagkain at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang ganitong kalagayan ay hindi lamang magiging problema sa China, kundi pati na rin sa mga bansang umaasa sa kanilang mga agricultural at industrial export. Bukod dito, ang pagbabago sa klima ay maaaring magtagal ng mga taon at ang pangmatagalang epekto ay maaaring maramdaman sa bawat sulok ng planeta. Ang mas malamig na temperatura, mas kaunting ani ng agrikultura at mas mahinang ekonomiya ay maaaring magbunsod ng mas matinding kaguluhan sa lipunan at politika sa maraming bansa. Ang bawat posibleng senaryo ay nagpapakita ng kahalagahan ng maagang babala, masinsinang planetary defense at pandaigdigang kooperasyon upang matiyak na kung sakaling dumating ang ganitong uri ng sakuna, ang ating mga lipunan ay handang harapin ito. Bilang bahagi ng kanilang proactive na tugon sa mga asteroid na maaaring magdulot ng panganib, aktibong nagtatatag ang China ng isang planetary defense team. Ang pangunahing layunin ng grupong ito ay masusing pag-aralan at suriin ang mga asteroid na papalapit sa Earth, partikular sa mga maaaring tumama sa mga rehiyon ng China. Ang mga miyembro ng team na ito ay binubuo ng mga batikang astronomo, inhinyero at eksperto sa kalawakan. Ang kanilang pangunahing responsibilidad ay tukuyin ang mga posibleng landas ng mga asteroid at bumuo ng mga estratehiya upang mailihis ang mga ito o mabawasan ang magiging epekto. Ang pagtatatag ng ganitong grupo ay isang mahalagang hakbang pasulong sa planetary defense ng bansa. Isang indikasyon na siniseryoso nila ang banta ng kalawakan sa kaligtasan ng mga tao. Kasama sa mga inisyatibo ng Planetary Defense Team ay ang pagsusuri at pagsubok sa mga bagong teknolohiya para sa deflection ng asteroid. Isa sa mga pangunahing teknik na sinusuri nila ay ang paggamit ng kinetic impactors, mga spacecraft na sadyang ipinapadala upang tumama sa asteroid at baguhin ang direksyon nito. Ang mga eksperto sa China ay gumugugol ng oras at pera upang tuklasin kung paano mapapahusay ang ganitong teknolohiya sa pamamagitan ng detalyadong computer simulations at eksperimento. Kanilang inaalam kung gaano karaming lakas ang kailangan upang maitaboy ang isang asteroid papalayo sa mapanganib na landas nito. Ang pagsubok na ito ay may malaking kahalagahan dahil ang bawat bagong kaalaman ay nagiging pundasyon ng mas matatag na planetary defense system. Bukod sa internal na mga pagsisikap, nakikipagtulungan din ng China sa mga international space agencies. Ang koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang bansa at ahensya ay isang kritikal na bahagi ng planetary defense sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kanilang mga obserbatoryo, telescope data at satellite imagery. Mas nagiging masinsin ang pagkolekta ng impormasyon tungkol sa mga asteroid. Ang mga bansang may malalakas na space programs, gaya ng United States, Russia at European countries, ay nagbabahagi ng kanilang mga datos at natuklasan. Ang ganitong international collaboration ay hindi lamang nakakatulong sa maagang babala, kundi pati na rin sa pagbuo ng mga teknolohiya para sa planetary defense. Ang patuloy na kooperasyong ito ay nagpapakita na ang banta ng asteroid impact ay isang global na issue na nangangailangan ng global na solusyon. Habang inaayos ang mga teknolohiya at pinapalakas ang international coordination, isinasagawa rin ng China ang mga regular na asteroid impact drills. Sa mga simulation exercises na ito, sinusubukan ng mga eksperto kung gaano kahusay at kabilis ang magiging tugon ng bansa sakaling may aktwal na asteroid na tumama. Pinag-aaralan nila ang epekto ng mga iba't ibang senaryo mula sa direktang impact sa mga urban area hanggang sa mga secondary effects tulad ng tsunami at lindol.
Ang layunin ng mga drills na ito ay hindi lamang upang matutunan kung paano lumikas o magbigay ng emergency response, kundi pati na rin upang matukoy ang kahinaan ng kasalukuyang defensive system at mapabuti ito bago pa man dumating ang isang tunay na krisis. Sa bawat drill na isinasagawa, nadaragdagan ng kaalaman at kakayahan ng bansa na harapin ang ganitong klaseng kalamidad. Sa kabuuan, ang China ay gumagawa ng malalaking hakbang upang maging handa sa anumang banta ng asteroid impact, mula sa pagtatatag ng Planetary Defense Team, pagsusuri ng mga advanced na teknolohiya, pakikipagtulungan sa iba't ibang bansa, at pagsasagawa ng mga asteroid impact drills, hanggang sa pagpapabuti ng kanilang early warning systems. Ang bawat inisyatibo ay naglalayong tiyakin na ang bansa ay may sapat na kaalaman, kakayahan at kapasidad upang harapin ang kahit na ang pinakamalaking banta mula sa kalawakan. Ang mga pagsisikap na ito ay hindi lamang nagpoprotekta sa mga mamamayan ng China, kundi pati na rin sa iba't ibang bahagi ng mundo na maaring maapektuhan ng ganitong klaseng natural na kalamidad. Sa patuloy na pagsulong ng agham at teknolohiya, mayroong malaking pag-asa na ang mga asteroid impact ay magiging isa na lamang problemang may malinaw na solusyon.